Hi, good morning. At eto nga pala si Melanie. Nakagising ko lang talaga, literal. And pagkagising ko kasi, nag-quiet time ako. And I just, want to share kung ano yung pinapalearn sa akin ni God recently. Hindi ko alam kung saan ko ipapwesto yung camera, but I hope okay naman yung view or something. Ngayon kasi is nasa 2 Peter 3 ako. And as you guys notice, diba, parang ang tagal ko ulit mag-upload sa Gospel Sarang. Honestly, nag-struggle ako sa faith ko, sa relationship ko kay God. Yung pakikipag-relate ko kay God is very, alam mo yun, parang so-so lang. Ang tagal ko din na parang struggle to. Ilang araw na rin akong pag nagka-quiet time, parang basa-basa lang, tapos hindi naman nasasabuhay. Tapos, yung alam mo yun, alam mo sa sarili mo na may mali. Honestly, may mga scene na parang paulit-ulit ako nag-feel, paulit-ulit ako nag-struggle. And mahirap siya. Kasi, kailangan ng self-control, kailangan din talaga na, alam mo yun, baguhin. Pero first step ko talaga this morning, na bago sana ako mag-cellphone is magbasa talaga muna ng Bible. Bago ako malulong sa social media, kakascroll for 5 hours, 4 hours, ganun. Diba may mga times na pag masyado na tayong makasalanan, feeling natin, hindi na tayo makakalapit muli kay God. Hindi na, wala tayong karapatan or parang hiyang-hiya na tayo na bumalik ulit kay God. So, ganun yung nararanasan ko na nakakahiya, bumalik, tapos baka pag end of the day, tanggapin ko na lang talaga na baka wala na akong assurance, baka sa ano na mapupunta dito sa baba. So, yun, sobrang hirap. Since nagkakastruggle nga ako, lumapit ako sa 2 Christian friend. Sabi ko, ipag-pray niyo ako, nahihirapan ako these days, nag-struggle talaga ako. And I feel so distant talaga sa presence ni God. Na tipo nagka-quiet time ka, na parang wala lang, masabi lang nag-quiet time. Kasi ever since talaga na na-busy ako, like umattend ako ng mga madaming trainings, idol trainings, Korean language training, at saka may mga cosplay gigs ako, may sinasalihan ako ng mga ganyan-ganyan, nagtatrabaho ako, tapos nag-aaral ako, nag-career shifting ako. Hindi ako nagka-quiet time. Hindi na ako nakapagsimba kasi yung work ko din require na mag-work talaga ng weekends. So, ang hirap. And kung meron mga online na simba, hindi ko siya feel kasi nadidistract ako. Ayun, so ang hirap. Like, kaya talaga mahalaga na ang paglapit kay God, hindi lang every Sunday, kundi every day and moment by moment. Yun nga, parang na-lose hope na ako na parang hopeless na, hindi na makaalapit kay God. Tanggapin na lang natin na this is the end of me. And that's praise God nga kasi instead na mag-cellphone, nag-cutie ako dito sa 2 Peter 3 at i-share ko to sa inyo. Ito yung ni-reveal sa akin ni God personally. Sabi niya sa 2 Peter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ni-reveal talaga sa akin to ni Lord. I'm so excited to share dun sa aking friend. Dito na parang na-realize ko na God is really gracious, merciful. Nagbibigay siya ng chance. As long as you're living, another day, another hope, another chance para magbagong buhay, para magbalik loob ulit sa Kanya. Talagang naano talaga ako dito na parang alam mo yun, na bumabalik yung gusto ko ulit maging close si God. Na-excite ulit ako na maramdaman yung presence niya. Kasi talaga, ng mga ilang araw na ayoko na, parang nakakahiya na, paulit-ulit ako nagkakamali, paulit ako nag-fail, paulit ako nag-struggle. Parang kinokondemn ko yung sarili ko. And then, dun ko na-realize na lies lang yun ng enemy para hindi ka makalapit kay God. Dito sa word na to, I believe that God really speak personally sa akin. So, if you're struggling to like me, this is the word for you. If you watch this video, this is another hope, another chance, another day for you to change. Doon ako nagkamali yung response ko. Yung response ko dapat na instead na ilayo ko palalo yung sarili ko kay God, lalo talaga mapapalayo. At lalo ako magdadwell dun sa sin,
Pero dapat, ang kailangan kong gawin is magsisi rin talaga at tumalikod dun sa kasalanan. Hindi ako hopeless, hindi ako failure, kasi victorious yung God the Father. Parang na-encourage ako, sabi dito, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Huwag ko talaga na sikapin talaga na madatnan akong namumuhay ng makadiyos, namumuhay sa kabanalan. At magagawa ko lang to, hindi dahil sa sarili ko, kundi sa faith ko kay God, kundi sa aking Lord and Savior na si Jesus Christ. So I really wanted talaga na tanggapin ulit si Jesus sa buhay ko para alam ko na hindi ko own effort yung mga bagay-bagay. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatlang namumuhay ng mapayapa, walang dungis, at walang kapintasan. Yun nga, gaya ng sabi ko kanina, di ba, parang hopeless na ako, baka end of the world, madatna na akong lukewarm or papatay-patay yung relationship ko kay God. Pero, encourage talaga magsumikap. Pag sinabi kasi magsumikap, andun yung effort. So, kailangan ko din talagang mag-strive din. But, still, hindi maniniwala sa sarili kakayahan, but maniniwala tayo kay Jesus Christ na tinanggap natin sa ating buhay. Sa 15, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. So, God is really patient sa atin. Naniniwala ako. Kasi gusto niya na maligtas tayo. Kaya may mga ilang paalala talaga dito. Gaya na lang nung sa 17 na, ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na batas. So, ayoko na ulit maligaw. Encouragement na kailangan natin para magtuloy-tuloy tayo. So, basahin natin yung sa 2 Peter 3:18. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. So, yun. Thank you so much. And I pray na makapag-upload uli by God's grace. Kasi ako na makabalik uli, makapag-encourage, and ma-practice ko rin yung mga pinipreach ko. Thank you and have a blessed day.